Guys, ikukwento ko sa inyo kung anong nangyari sa amin nung medical and biometrics day namin. So, nung medical guys, nag-medical kami is November 17 for our K1 visa fiancé, K1 and K2. So, November 17 kami nag-medical. Tapos, 2 days siya, 17 and 18, 9:30 a.m. Yung aming medical. So, 9:30 a.m. yung aming medical sa St. Luke's. Umabot kami ng, I think, 2 or 3 hours. Kasi nag-start kami ng, umabot kami ng mga siguro mga 2.5 hours. Because, nag-start kami pumunta kami doon ng before 9:30 kasi sabi din, kailangan 30 minutes before 9:30 nandun ka na. So, before 9:30 nandun na kami, nakapili na kami sa labas. Tapos, pagpila namin, saglit lang naman, siguro mga ilang minutes lang, pinapasok na rin kami, tapos nag-start na rin kami. So guys, may kwento ako sa inyo. Nung nag-medical kami, syempre first time ng anak ko na makaranas ng mga ganong medical. 'Di ba? Kasi bata pa siya, 15 years old pa lang. Ano siya, gulat na gulat siya dun sa, ano bang tawag dun? Physical examination. 'Di ba? Kasi nung dati, nung nag-abroad ako, yung physical examination, as in, pinapatanggal lahat. 'Di ba? Pero ngayon, hindi naman. At saka kagandahan dun kasi, pag minor, kasama yung parents sa loob. So, pinasama ako doon nung medical namin. Pinasama ako sa loob kasama yung anak ko. Pero, hindi naman kagaya ng dati na, 'di ba? Tinatouch nila yung para makita daw kung may bukol or may operation. Sa kanya naman hindi. Parang inano lang yung kamay, pinataas-taas lang siya. So, nakakatuwa lang kasi parang natakot-takot siya. Kasi wala pa nga siyang experience, hindi pa niya experience yung mga ganong medical. Tapos sa x-ray, oh my god. Guys, natagalan ako sa x-ray doon sa St. Luke's nung nag-medical kami. Kasi nahihirapan ako dun sa position. Kailangan kasi yung kamay nakaganon sa likod, tapos nakadikit yung likod ko dun sa board nung medical, x-ray. So, parang ang nangyari, hindi masyadong nababasa ng machine yung x-ray ko. So, nakailang ulit ako, nakatatlo yata or 4 na ulit ako doon bago ako natapos. Papauwi na lang kami, tapos na lang kami lahat, tinawag po ulit ako para ulitin doon yung x-ray. So, doon kami tumagal sa x-ray kasi nga, hindi masyadong mabasa yung x-ray ko. So, ang x-ray ko, sa likod at sa harap. Chest at saka dun sa back. So, yun. Tapos, sa mga vaccine namin, ang vaccine ko is, ang vaccine ko is 4 lang. Kasi nung nag-vaccine ako, in-interview ako kung meron akong COVID vaccine, flu vaccine, ganyan. Nung time na nasa Hong Kong ako, nagkaroon na ako ng flu vaccine every year. Tapos, nagkaroon na din ako ng COVID vaccine. I think 4 yung naano ko sa vaccine sa COVID. 4 times yun. So, kaya ang nangyari, medyo konti lang yung vaccine na binigay nila sa akin nung medical. Pero doon sa anak ko, guys, 7 yung binigay nila. Alam mo, papag-uwi namin ng bahay, nilagnat siya kasi siguro sa dami ng vaccine, tsaka mabibigat yung mga vaccine na binigay nila. Pero okay lang naman kasi isang araw lang na-vaccine siya ngayon. Tapos pagkatapos noon, umuwi na kami dito sa amin sa province. Tapos pagka-uwi namin dito nung gabi, nilagnat siya. Pero kinabukasan, okay na siya. Medyo masakit lang daw yung mga katawan niya, na para siyang feeling niya nilagnat pa rin siya. Pero okay naman.
After naman nun, wala na siyang ibang naramdaman. O nga pala, may x-ray din siya. May x-ray din siyang ginawa. Meron siyang, yung kinuha niya siya ng dugo. Pero yung sa kanya yung dugo parang isa lang yata or dalawa. Pero sa akin, limang tube na ganun yung malalaki. 5 ganun yung kinuha sa akin na dugo. Nung una guys, natatakot ako kasi syempre, hindi naman natin malalaman yun. Hindi ko naman malalaman yung result kasi yung result nun, ipapasa nila sa immigration. Sa immigration, magbubukas nun. Although, ibibigay nila sa yung brown envelope ng result ng medical mo the same day. Halimbawa, first and then second day. Yung second day, doon nila ibibigay yung result nun. Kaso, bawal buksan yun. Brown envelope. So, immigration lang ang pwede magbukas nun. US immigration lang. US embassy lang, ang kailangang magbukas nun. Kasi pag binuksan mo yun, hindi na nila tatanggapin mo sa interview mo. Kailangan sealed yun at hindi mababasa, hindi marumi. Talagang ingatan mo siya. Tapos may mga CD rin sila na binibigay pero hindi kinukuha ng US embassy. Sa interview, hindi nila kinukuha yun. Ang kailangan lang nila is yung brown envelope. Yung pinakang result lang ng medical mo. So yun guys, after namin mag-medical, and then November, and then December 19, biometrics. So akala ko yung biometrics medyo matagal din na parang medical din, ganyan. Hindi pala, saglit lang pala siya. So, parang 10 minutes lang kami dun sa loob. Kuha lang ng fingerprints, picture, and tapos na. Yun na lang. So, nung nag-biometrics kami, guys, na-late kami. Na-late kami ng I think, 40 minutes. Na-late kami ng 40 minutes. Dahil dun sa anak ko. Kasi, alam mo yung, ginising ko na siya ng maaga, tapos pinapaligo ko na siya. Oo siya ng oo. Tapos, nung time na palis na kami, wala kaming masakyan, guys. Kasi hindi kami makapagpabook ng Grab. Dahil yung anak ko, nung gabi, inutosan ko siya na mag-download ng Grab. Hindi siya nag-download. So, buti na lang din yung kapatid ko mayroon siyang Grab apps. May Grab app siya. So, siya yung nag-book nung nung Grab namin ng umaga. Kaso, alanganin na, tapos naghintay kami na siguro mga more than 30 minutes bago may mag-pick up dun sa sa booking namin sa Grab. So, late na kami nung dumating sa late na kami nung dumating sa biometrics. Pero, tumuloy pa rin ako kahit alam namin na late. Tumuloy pa rin kami kahit alam ko na late na kami kasi nagbabaka sakali ako na baka tanggapin pa rin. Kasi nga, nakabook na din yung interview namin. So, pag hindi ko nagawa yung biometrics, hindi kami makamove sa interview. So, ang nangyari doon, nagbaka sakali ako na nakiusap ako. Pagdating namin dun sa Parkal, agad-agad sinabi ko dun sa officer, "Sir, pasensya na po kasi yung booking appointment ko po is 9:30 pero alam ko pong late na kami. Baka sakali pong pwede nyo po kaming tanggapin pa kasi po galing pa po kami ng province." Sabi ko ganyan. Hindi ko po in-expect na malilate ako ng ganito. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos buti na lang kami, yung officer is mabait. Sabi ng officer sa akin, "May booking appointment po ba kayo, ma'am?" Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, meron po. Tapos pinakita ko sa kanya yung appointment letter namin. So, binigay ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, "Don't worry, ma'am, kasi as long as you have appointment letter, tatanggapin po namin kayo kahit anong oras pa po kayo dumating." Sabi niya ganun sa akin. So, parang, nakahiga ako ng maluwag. Kasi, tinanggap pa rin nila kami. Tapos yun, binigyan nila ako ng number. Pinakit nila ako sa taas para mag-biometrics na doon. Saglit lang, 10 minutes lang. Natapos na yung biometrics. Tapos, alam mo, pagkatapos, nagalit ako sa anak ko nung pagkatapos ng biometrics namin. Kasi sabi ko sa kanya, importante to. Hindi tayo pwedeng malate, pero nagpalate ka talaga. Sabi ko nga sa kanya, hindi tayo pwedeng malate, pero nalate pa rin tayo. Kasi nga, lagi siyang maaga pa naman, ganyan. 9:30 pa naman, maaga pa naman. Akala namin, malapit lang yung Parkal, guys. Hindi ko alam na malapit na pala yun. Nandun pala yun sa katabi ng MOA. Hindi ko talaga alam. First time ko nakarating din sa Parkal at ang layo pala. So, ang pinagbayaran namin sa Grab is 700 pesos. Tatlo kami. Yung kapatid ko, ako, tsaka yung anak ko. Kasi, kailangan lagi kami may kasamang isa. Like, sa biometrics,
hindi kayo pwedeng magdala ng gamit sa taas. Kailangan yung mga gamit nyo, iwan nyo lang sa baba. Kaya kailangan may kasama kayo na may maghahawak ng mga gamit nyo sa baba. Mga documents lang ang pwede nyong iakyat. And then after nun, yun namang sa medical, pwede kayo magdala ng gamit like papel, mga cellphone, mga ganyan. Pwede. Pero sa interview, ganun din. So, ang interview namin ang nangyari, dinala ko pa rin yung kapatid ko, yung lalaki. Dinala ko pa rin siya. Tapos, nag-rent kami ng upuan doon sa labas. Pagdating namin doon sa labas ng US Embassy, may mga upuan doon, may mga nagpaparent ng mga upuan doon. So, nag-rent kami doon, 50 pesos isa. Pero yung 50 pesos na yun, guys, ano na yun, sabi nung nagpaparent, maghapon na yun. Kung maghapon ka tatagal dito, maghapon pwede mong upuan yan. Sabi niya ganon. So, nag-rent kami ng upuan, 3, tapos, nung pumasok na kami, so yung kapatid ko na iwan doon, siya na lang nakaupo doon. Umabot din kami guys ng mga 3 oras. Kasi, dumating kami doon ng, ang time namin 6:30. Yun yung time namin, booking appointment namin. 6:30. Tapos, dumating kami doon mga 5:30. Tapos, nakalabas na kami ng mga, I think, 9 or 9:15, something like that. Nakalabas kami ng ganyan. Yun nga, kailangan nyo magdala ng isang makakasama. Or, although sabi nila, meron naman ng mga hotel na malapit doon na pwede nyo rentahan. At pwede nyo iwan yung mga gamit nyo sa hotel. Kaya lang kami, hindi kami nag-rent ng hotel. Kasi yung kapatid ko is nagre-rent ng apartment sa Manila. So, nakituloy na lang kami sa apartment nila sa Manila. Kaya, hindi na kami nag-rent ng hotel. So, ang ginawa na lang namin, sinama ko yung isang kapatid ko para siya yung maghawak ng aming mga cellphone, mga ibang gamit na kailangan namin, hindi namin kailangan dali sa loob. So, siya na lang nag-iintay sa amin sa labas. Saka, para guys, halimbawa, for example, meron silang kailangan, like yung cellphone. Halimbawa, mayroon silang kailangan na kulang sa mga dala mo, pwede mo siyang ma-text, labas ka lang dun sa tapos ipaprint mo, ganun. So, kaya dinala ko na rin yung kapatid ko para kung may kailangan ako, madali ko siyang makukuha. Yun yung purpose nun, kaya dinala ko siya. Tapos, guys, may mga din doon, may mga nagpipicture na din, sabi nila. Hindi ko alam kasi hindi ako nagpa-picture. Pero sabi nila, kung wala ka pang picture, pwede ka na rin magpa-picture doon sa loob. Pero nakita ko nga yung may sila doon, may booth sila doon sa loob ng photo booth. So, pwede ka magpa-print ng picture doon. Kasi kailangan yung picture doon sa interview sa mo. So, yun. After ng 3 hours, 3 or 4 hours, natapos kami, nakauwi na rin kami. Tapos, after nun, umuwi na kami ng province. Tapos, yung sa medical ng anak ko, ilang araw kami sa Manila. Ay, medical. Oo, medical. Kasi ang nauna sa amin, guys, is, oh my God, umuulan. So, ang nangyari sa amin, guys, kasi, yung biometrics namin, at saka yung interview namin magkasunod. Yung biometrics namin is December 19. Tapos, yung interview namin is December 23. So, noong time na punta kami ng Manila, traffic, guys. Oh my God, sobrang traffic. So, napag-isip, wala kami dalang damit kasi nakaplano kami na umuwi. Bumalik din dito sa aming province. So, malapit lang naman. 4 hours lang yung biyahe. 4 to 5 hours lang yung biyahe. Kaso nung lumuwas kami, kasi nga December, so, sobrang traffic. So, tinatamad na ako kasi sabi ko, pag lumuwas pa ako, pag umuwi pa ako, diba 19 na, biometrics namin. Pag umuwi pa ako sa probinsya, tapos luluwas ulit ako ng December 22, kasi ang interview namin is December 23. So, alanganin, tsaka mapapagod kami. So, kahit wala kaming dalang gamit, guys, hindi na lang kami umuwi. Ang ginawa namin, bumili na lang kami ng konting gamit namin. Damit, ganyan. Kasi, magpapasko rin naman. So, parang papasko na lang din namin sa sarili namin yun. Tsaka deserve namin yun kasi sobrang pagod namin. So, yun, bumili na lang kami. So, yun lang, guys. Yun yung mga nangyari nung medical at tsaka biometrics namin. Na late kami. So, huwag nyo kaming gagayahin. Kailangan on time kayo, guys. Kasi hindi natin sure kung lahat
lahat ng nalilate ipagbibigyan. Yun yung sinasabi ko sa anak ko na kailangan maging on time ka. Hindi pwedeng pagka sinabing ganitong oras, aba, mas malilate ka pa. Kasi ugali niyo yung lag nalilate ng Filipino time, sabi nga nila. So, yun lang guys. Make sure na makarating kayo dun sa tamang oras para hindi kayo magkaaberya. Pero kami, hindi naman kami nagkaaberya, kaya lang, hindi pa rin tama. Kailangan on time na talaga. So, yun lang guys. Thank you for watching and sana supportahan nyo yung aming channel. Tuloy-tuloy nyo kaming supportahan. Kasi marami pang mga kaganapan na gusto namin i-share dito sa aming channel. Lalo na at ngayong visa on hand na kami. At nagpaplano na kami mag-book ng ticket. Hindi pa lang namin nabubook kasi nga meron pa kaming CFO. Yung parang seminar daw yon. Meron pa kaming ganun. So, hindi pa rin namin nabubukin kasi kailangan ko pang malaman yung schedule ko dun sa aking visa. Kasi yung visa ko, nandun sa kapatid ko, nandun sa kanya yung passport ko. Kasi siya yung kumuha sa Parkal. Kasi nga, nandun na siya eh. Ayoko na lumuwas. So, siya na lang pinakuha ko. So, yun lang guys. Sana tuloy-tuloy nyo kami supportahan. Maraming salamat.